Hoy, ka-coffee! May umalis ng group chat. May nag-left the group. Sino yung nag-left the group? Ang balibalita, si Robin Padilla, umalis daw po sa group chat nila. Ang PDP laban, ka-coffee, medyo nagtatampo. Kasi si Robin Padilla, presidente ng PDP laban, di ba? Si Digong ang chairperson nila. Si Digong nakakulong. So hindi sila natutulungan ni Digong. At aminado naman si Robin Padilla dyan na si Digong talaga yung crowd drawer. Ang sinasabi nila na si Digong lang talaga ang humahatak ng mga audience sa kanilang mga kampanya. Pansinin mo, nagkakaroon ng mga rally itong PDP laban, no? Grupo nila Vic Rodriguez. Nagkakaroon sila ng mga rally, political rally. May mga pumupunta naman, kaya lang 100, 200, kumbaga nilalangaw kasi wala si Digong eh. At ang masaklap pa ngayon, nagtatampo itong mga PDP laban senatoriables sa kanilang presidente, si Robin Padilla. Paano ba naman? May napanood ba kayo na solo endorsement ni Robin Padilla kay Vic Rodriguez, kay Lambino, sa lahat ng mga senatoriables nila? Kung meron man, siguro hindi lang natin napanood. Pero kay Amy Marcos, meron. Meron, di ba? Ang tindi ng endorsement ni Robin Padilla kay Amy Marcos. Ang problema, itong problema, itong mga PDP laban senators, ang sinasabi nila, 10 lang kami. Hindi kami 11, hindi kami 12, 10 lang kami. Nagsiselos. Chismis to, marites to. Hindi tayo marites ha, pero political event ito. Sige, pag-usapan natin yan. Kasi bakit daw ini-endorso si Amy Marcos? Hindi naman siya PDP. Pumasok pa sa eksena si Villar. Daw si Sara Duterte, hindi naman siya PDP. Pero si Camille Villar, ini-endorso ng kampo ni Sara. Ano ba talaga? Si Gringo Honasan, ini-interview rin. Ini-endorso rin. Ano ba talaga? Gulo-gulo na kayo dyan. So nagtitampo, itong mga PDP laban, sabihin na natin yan, sige mga legit PDP laban senatoriables, nagsiselos. Hindi kayo intact ha. Ang alyansa intact pa rin ha. Sabi ni Toby Chanco, ni Congressman Toby Chanco, intact pa rin sila dyan. Bagamat wala si Amy at si Villar medyo alanganin. Mukhang mas lulusot pa nga yung, masabi pa nga ng ibang mga nababasa natin, mas okay pa magpasok ng Dilawan kesa dito kay PDP senatoriables Mas okay pa raw si Kiko Pangilinan na lang ipasok kesa dito sa PDP senators. Kasi total, 10 na lang naman yan, ka-coffee. 10 na lang yun ang judgean sa alyansa, hindi kulang ng 2. Si Mark Gamboa. Pasok na natin si Mark Gamboa. Tapos sa tingin ko, si Kiko Pangilinan, mas lulusot pa yan kesa naman bumoto ng isang PDP senators. Anyway, sige, pag-usapan natin yan. Itong ang term nila dito, group chat wars. Nasa Politico. Itong Politico.com scooper talaga ito no? Group chat wars. Robin Padilla exits over criticism of Amy and Gringo endorsement. Yan ang may sinasabi. Siguro hindi sila nag-uusap-usap. Feeling ko lang ha. Feeling ko hindi sila nag-uusap-usap yung PDP. Kasi si Robin Padilla, umamin din naman si Robin Padilla dyan na ang nangyayari sa kanila, walang direksyon. Kasi tinanggal si Digong Ang tataka tayo dyan, di ba ikaw ang presidente? Dapat ikaw gumawa ng direksyon. Ikaw presidente ng partido Gumawa ka ng direksyon. Ang problema, mukhang hindi alam ni Robin Padilla kung paano gawin yan. Kung sino-sino yung mga inendorso. Without consultation ata sa mga miyembro, hindi naman tayo sure dyan dahil wala naman tayo dyan sa PDP. Without consultation doon sa ibang senatoriables. Siyempre magsiselos. Kung 10 sila, tapos may 3 pang ini-endorso, si Camille Villar, si Amy Marcos, ni Gringo Honasan, hindi naging 13 na yan. Hindi may malalaglag pang isa. Anyway, sige. Problema nila yan. Senator Robin Padilla has reportedly left the PDP Laban group chat following criticism from fellow party members over his endorsement of Senator Amy Marcos and former Senator Gringo Honasan. Iniwan na kayo sa ere ni Robin Padilla. Presidente nyo pa naman yan. Paano na ngayon yan? Hanap kayo ibang presidente. Nilaglag na kayo According to insider sources, several members of the ruling party were upset by Padilla. Ruling party ba? Ruling party ba sila? Of the ruling party were upset by Padilla's move, especially since party chairman and former President Rodrigo Duterte has not extended his endorsement to the 2 candidates. Ayan. Sumbatan! Ito na, nagsusumbat na. Hindi ngayon endorso ni Digong yan Si Gringo Honasan at si Amy Marcos, tapos ikaw, presidente, in-endorso mo. Ano ba talaga? Kayo na lang dyan. Mag-ayos-ayos kayo dyan, Padilla allegedly took offense
at the backlash prompting his abrupt departure from the chat group. Party insiders were said to be taken aback by his reaction, with some labeling the senator as onion-skinned. Balat sibuyas ka daw. Si Robin Padilla daw po ibalat sibuyas, sabi ng mga miyembro ng PDP. Hindi sila nagkakasundo-sundo dyan eh. O bakit ka nag-left the group? Pwede pag-usapan ninyo ang problema. Ang problema, yun ang problema si Robin. Mukhang hindi kaya ni Robin resolbahin itong mga problema at hindi nagkakaroon ng consultation. Magagalit talaga. Ako mas maiintindihan ko yung mga miyembro ng mga senatoriables ka-coffee, mga miyembro ng PDP. Sa sitwasyon na to, mas kakampi ako sa kanila. Mas maiintindihan ko sila kaysa dito kay Robin Padilla na ikaw nga yung inaasahan namin eh. Ikaw yung presidente ng partido namin. Wala na nga si Tatay Digong eh. Kung tutusin, ikaw na dapat. Ikaw na pinakamataas na opisyal namin. Tapos, iniwan mo kami sa ere. Na inendorso mo, hindi natin kapartido. Tapos, nag-left the group ka pa. Umalis ka sa group chat. Siyempre, masasaktan yung mga PDP laban senators. Oh. Sa isip-isip nila, mahina na nga kami. Ang malakas lang sa kanila si Bongo at si Bato eh. Tapos, iiwanan nyo pa kami. Paano na ngayon yan? Yun ang problema. In a Facebook post, para fair tayo ha, Padilla clarified that his endorsements were personal and not representative of PDP Laban's official stance. Yun ang problema. Ang daming problema, no? Very problematic talaga yan. Kapag ikaw ay presidente ng partido, you have to sacrifice your personal stand. Minsan, ka-coffee. Minsan, or at many times. Kailangan mong isakripisyo yung stand mo kasi imahe ka eh. Ikaw ang presidente ng PDP. I hope naiintindihan nyo ako, ka-coffee. Ikaw ang imahe ng PDP being the president of the party. So kung mag-i-endorso ka ng personal, paano mo i-define yung personal mo at saka political endorsement mo? Eh ang personal endorsement mo kay Amy Marcos, definitely political yan. Paano ka maiintindihan ng mga PDP laban and sasabihin mo, no, personal endorsement ko yan? Hindi nga eh. Sabihin na natin technically, yes, personal endorsement mo yan. Ikaw pa rin ang PDP laban dahil ikaw ang presidente. Nagigets nyo yung point ko, ka-coffee? Delikadesa. Ikaw ang presidente namin, yet, kaya mong gumawa ng ganitong move na sobra-sobrang endorsement for a candidate na hindi naman miyembro ng partido. Bakit? Nagawa mo ba kay Lambino yan? Diba? Nagawa mo ba yan sa ibang miyembro ng PDP laban? Vice President Sara Duterte, who is not a member of PDP Laban, has also publicly backed Marcos. Bakit? Oh, nagsiselos tuloy itong mga kandidato ng PDP. Para fair tayo. Oh, nasa GMA ka-coffee. PDP Laban bets. Tell voters, there's only 10 of us. So yan, nagkaka-denial na. Ang sinasabi nito mga PDP Laban senators, hindi kami 13, hindi kami 12, 11 lang kami. Hindi namin kasama si Amy Marcos kahit inendorso ni Robin Padilla. Hindi namin kasama si Camille Villar kahit inendorso ng anak ni Digong na si Sara Duterte. Hindi namin kasama si Gringo Honasan. Yan ang sinasabi ng PDP Laban Senatoriables. Oh, hindi na sila nagkakasundo-sundo dyan. Candidates of Duterte-backed partido ng Demokratiko Pilipino Laban ng Bayan or PDP Laban maintained that only 10 of them have been officially endorsed by the political party despite the individual endorsements made by Vice President Sara Duterte and Senator Robin Padilla of other senatorial candidates. Kausapin nyo si Robin. Yun ang gawin ninyo. Kasi kayo mag-solve sa problema ninyo within your group. Kayo mag-usap-usap dyan. Diba? Ano magagawa ng mga botante? Ayusin nyo yung grupo nyo. Kayo mismo, ayusin ninyo. In a Facebook Live, Senatorial candidate Attorney Raul Lambino emphasized the term Duterten. Kaya nagbago na naman sila ng branding Duterten. Referring to the 10 official bets of PDP Laban. He said it is up to the voters to decide which two other candidates to vote for to complete the Magic 12. Ang problema, ka-coffee, no offense sa mga PDP Laban members paiba-iba ng branding. Hindi pwedeng ganun eh. O ngayon, Duterte naman. Yung isa, nila? Itama ang Pilipinas. Mali ba ang Pilipinas? Di ba yung messaging? Hindi dapat ganun.
Hindi yung may maisip, babaguhin yung messaging. Isa ka lang sa messaging mo. Dapat solid ka. Malapit na mag-eleksyon, nag-iba na naman kayo ng branding. Duterte naman ngayon. Itama ang Pilipinas. May mali ba sa Pilipinas? So anyway, sige, 10 lang daw sila. Duterte kasi 10 po kaming kandidato ng PDP Laban at kami lamang ang 10 na ini-endorso ni Tatay Digong. Ang sundan natin dito ay kung ano ang sinabi ni Tatay Digong. 10 lamang po yan, he said. Aray ko po. Sakit kay Robin Padilla yan, ha? Parang sinasabi sa kanya ni Liambino, hindi ikaw mas mataas. Si Digong ang masusunod. 10 lang ang in-endorso ni Digong. Bakit ini-endorso mo si Aimee, si Gringo? Ang susundan namin, yung endorsement ni Tatay Digong kahit nakakulong. Ayun, suntok yan kay Robin Padilla, ha? Mag-uusap-usap po na kayo, magkasundo kayo. I-add nyo ulit sa GC si Robin. Singer-lawyer Jimmy Bondok, meanwhile, pointed out the difference between an endorsement and official endorsement. Naku po, pinaganda nyo pa. Oh, may official endorsement at may endorsement. Anong kaibahan yan? Parehas lang yan. Pag official endorsement ay dumaan sa proseso ng partido. Okay, sa totoong gustong ipaboto sa inyo ng mga leader natin. Ang hindi official endorsement ay bunga ng maraming posibleng dahilan. Political accommodation, honest personal preference, political contingency. Pinaganda nyo pa pinagtanggol nyo pa si Robin, nilaglag na nga kayo Attorney J.V. Hinlo also urged supporters to vote straight for the 10 of them and no longer vote for 2 others so none of the official PDP Laban candidates will lose. Nangangarap to mga to na wala daw matatalo doon sa kanilang mga kandidato. Good luck! Sinasabi naman ni Richard Mata, hindi ko ang kilala itong mga to who was just recently added in PDP Laban senatorial slate, said that the best revenge for what is happening to the Duterte family is to vote for 10 official PDP Laban candidates. Oy, maghiganti daw tayo At ang pinakamagandang ganti, ipanalo itong 10 kandidato ng PDP Laban. Sabi ni Richard Mata. Dalawa nga lang lumulusot sa survey. Paano mo ipapanalo yan? Ibig sabihin, hindi sila makapag-revenge niyan. May revenge ulit yan pagkatapos ng eleksyon kasi hindi kayo nakapaghiganti Vote straight daw po ka-coffee. Focus sa bago. Huwag sa lumang sikat na tahimik na kasanib ng nagkulong kay Tatay Digong. Yan ang batayan nila Hindi yung kung ano yung magagawa ninyo sa Pilipinas Talagang ipaghiganti talaga yung pagkakakulong kay Digong Yan ang ginagawa nila Ipaghiganti natin ang pagkakakulong kay Digong. Di ba dapat hindi ganyan? Kung senador ka, ano yung magagawa mo para mapaganda ang Pilipinas sa pamamagitan ng mga batas? Yun Hindi yung tatakbo ako para ipaghiganti si Digong dahil illegal ang pag-aresto sa kanya. Ano yun? Paano kayo boboto ng tao? Di ba? Itong mga kandidato na to magsisitakbo dahil ipaghihiganti si Digong. And then, pag nakapaghiganti na kayo, pag naibalik na si Digong, what's next? Diba? Isang malaking good luck na naman sa inyo. Ay, nako. Mag-usap-usap muna kayo. Add nyo na sa GC si Robin para hindi na nagtatampo. Nilaglag na kayo. Isip-isip muna kayo dyan. Siya. Ako yung papaalam muna pansamantala ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee. Please follow na po yung ating Facebook page ang ka-coffee. Nasa YouTube, subscribe lang po kayo. Nasa TikTok din po tayo. Search lang po ang ka-coffee. And subscribe na rin po kayo. Kita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Maraming salamat po sa mga sumama. Bye-bye ka-coffee.